Hapon po, niya mo. Mamaya, pasok na lahat. At sabi ko na sa kayo, pasok na kayo. Pasok. Then, kailangan sila.
Ayan, hapon po. Anong talagang mensahe? Galing sa taas. Ang pakilala sa'yo, anong pangalan mo? Yasmin. Ano nakawag sa langit? Ngayon, kahit lang dito ngayon, kayo pumunta. Sino tutulungan nyo? Ay, hindi kayo tutulungan sa akin. Ikaw? Bakit ka nandito? Sino nagutos sa iyo? Si Ama, kaya pa kayo dito. Para kanino ka tumutulong? Dati Michelle, binaba ka dito para tutulungan nito. Salamat ikaw ulit. Artista. O anong gawain sa langit? O yung bawat pili sa ating kamay. Ngayon, nandito ka. Kahit ka nandito. So, sino tumama sa'yo? Ama. Ikaw. Sino tumama sa'yo? May ama. Si Ama. Ano sabi niya? Nakatawagin po ako. Ababa ako dito. At tagal pa ako apasok dito. Ang tawang babae. Ngayon, ay marami na kayo ngayon. Ay, sino tinutulungan niyo dito? May ama. Ay, tulungan niyo ako para may kasama ako magdamot sa mga Ano tao. po ama? At tagal ako apasok kasi. Si Lola, pumunta dito. Oo. Maraming salamat. Papasok niyo muna siya. Huwag mo ko. Kausap niya ba papasok? Hindi pa papasok yung kanya. Kaya tayo siya. Patay na tayo dyan. Concentrate. Sige na, tingnan na.
Sino ka? Matiyo. Matiyo nga. Matiyo. Ba't ka lang dito? Bakit ka bumasok sa babae? May pasok ako. Ano? Habis sila. Ha? Habis sila. Nandito sila. Sino pinunta mo? Dito. Kamay din. Sino nagutos sa'yo? Sina. Ay na. Sino ina? Sina. Sina Maria. Ay na Maria. Kayo na ba? Ako. Lagi ako kasama na. Ano mga misay dala-dala ninyo? Yaman. Ah, Baba sila. bawa ba sila? Wala sila. Kasi wala sila nila sa kanila kasi alam niya. Mga ilan na bumaba dito? Isa ito, kuya, O di mabilang. Eh, bilang-bilang ka pa katapos, di rin bilang. Di, walang kwenta, Diyos siya ang bilang, ah. Oo. Ang dami, di rin bilang. Ang lahat yan ay ito. Sa Martes, alam niyo gagawin ko? Ha? Ano gagawin ko? Lahat ng simbahan. Anong pupuntahan ko doon? Lahat? Yung espiritu? Oh. Noon, pumunta ka sa simbahan, ang kinuha ko power lang. Gagamitan yung mga sari-sari ng mga tao noon, namatay, tapos yun yung gagamitan, yung kinuha ko noon. Ngayon, ang kukunin ko, Hindi lang yung spirit ko nun. yung kukunin ko, Nako. ano? Sa bayabas bas na rin ako hindi mo ako dito ko. Sabay na rin, mabas pa. Yes. Kaya nito parang dami naman. Kasi yung nangyari na hindi na pa nangyari eh. Ibig mong sabihin, ang mga ibang kasamahan nandun sa simbahan. Nako. Ha? Nako. Tapos yung nitawanan nyo doon, sabay na yung nabasbas. Yung mga kwento, ako mga hindi lang ito abayan naman. Yung nito, mga abayan, sabay na rin nabasbas. Sabay basbas na yun. Oo, kasi nangyari naman, dapat nangyari, maiwan mo, namatay yun, namatay. Maiwan na maiwan. Nangyayari. Oo. Dahil ito, ang lakad ko ito para sa mga kaluluwa. At nakukulong na nandoon sa simbahan, naghihintay, nagdadasal, naghihintay kung sino ang sasabit sa kanila. Ngayon, buong Pangasinan, utos sa taas. Hindi sa pato ilalagay sa puso. Hindi ito kaliwang kanan ang kukuha, ang kanang kamay. Dahil yung kanang kamay ko ni Jesus yun. Siya ang kukuha lahat na anumang espiritu ay ipapasok dito sa dibdib, sa puso. Dahil sabi ng Ama, para sa paglilinis ng lahat. So, anong minsay sa inyo? Wala. Ilan lang. Pinili lang. Halimbawa, 60 million lang ilan. Yung pito, wala lang. Yung iba naiwan dito. Kasi, ay importante doon, makukuha ko lahat ang mga espiritu. Dahil, yun ang mission binigay sa akin ng vision ng ating Ama sa langit. Kung sabi na sa atin, yung isa na sa Martes,
Sabi ko bukas po, hindi, Martes. Ibig sabihin, kita tayo lang. At yung persona, at magsama-sama, yung bilog, ang mundo, lilinisan ng mga espiritu na iwan doon sa loob ng simbahan. Yun, magsisimula na ako sa Martes. Kapag ay tayo, kasama rin tayo, hindi sama katawan, tayo mga tayo ang kasama, hindi yung katawan, yung espiritu tayo. Ay yung gamit, aral sila. O yung espiritu nila, kasama sa akin. At magkaslakbay tayo sa mga simbahan, yun din na simbahan. Ay, yun lang naman ang mission natin. Kung sino man nag-imbita sa atin, sa lugar nila, o kung pupintayin nila, at pupunta lang sila para isimba nila at magpapaspasan din. Kasi hindi ako makakilos kung wala akong kilala sa isang lugar. Dahil may katawan ako, kailangan ko mayroon ng tuktok sa mga kasamahan. Dahil ang lahat yan, kung ano sabi niya, ay 8, dahil sa tasang utos at maglalakbay, kunin mo ang dapat kunin. Panahon na, kailangan na makuha na ang dapat makuha. Maiwan, dapat maiwan. Kasi importante, anuman ang binilin sa taas, gagampanan natin. Walang alam ang tao. Ang nakakaalam lang yung mga banal na espiritu, ang espiritu ng Ama naglikas sa akin, ang siya nagtutos sa akin para katahimikan ng lahat. Diba? Diba? Dahil kailangan naman natin ngayon, mga kasamahan, bahala muna tayo dito. Basta importante, makakuha ko ang mission ko, ang vision binigay sa akin ng Diyos para magawa ko na ang dapat ko magawa. Dahil ang katungkulan, importante matapos ko ang bagay pinagawa sa akin. Dahil ako, inborn ako, bata pa ako, nag-aaral ako lahat. Kaya na mangyayari ay kukunin ko ang mga kaluluwa. Dahil sabi niya, sa sementeryo, walang kaluluwa doon. Doon sa simbahan, nandoon silang naiwan ng lahat. Mapalat ang mga nakuuna, ay nawala na, at mapupunta natin, at makukuha na. Ipasok sila sa liwanag. Para yung liwanag yun ang tunay na kaligtas sa kanilang lahat. O sa kanilang Ama, tuloy niyo ano man ang katungkulan, dito kayo sa lupa, gampanan nyo ang dapat nyo, pinagampanan sa inyo. Gawin nyo, dapat nyo gawin, yung utos ko sa inyo, sa paghalan ni Jesus. Amen. So, kita-kita tayo, pagdating ng oras na, kung oras na sa paglalasbay. Sabi ng Ama, mga anak, gampanan nyo na lang, lahat kayo haharap sa akin. Makikita ninyo kung sino ako bilang araw, maharap ako sa inyo. Makikita. Ang importante, kung ano man ang sinabi, binulo sa inyo, gawin ninyo, mga angel, binaba kayo, susuportahan nyo ang dapat nyo suportahan. Dahil binaba kayo para magsuporta sa akin, gawin nyo ang dapat nyo gawin para sa katagumpayan ng isa, katagumpayan ng lahat. Ng lahat at isa ay nagkakaisa. Amen? Amen. Meron kayo sasabihin? Wala. Ano yan? May sasabihin kayo? Tayo? Ikaw? Mateo? Wala. Tayo? Kung bihira yan, tayo. Makikita mo yung gamit ng Diyos at binaba ng Diyos. Ang lahat ang kanilang gawa ay mabuti. Kanyang mga salita, ang iba, utal-utal, dahil bago lang sila bumaba, bago lang sila magagamit sa katawan ng tao, ang bibig nila ay maintindihan ninyo, maganda naman ang mga bagay, ang mga sinasabi nila para sa kabutihan ng lahat. So dito tayo, ang tunay natin pinaglilingkuran ay si Jesus. Hindi
ay makakatungo sa karunungan ng Ama kung hindi ka dadaan sa kanyang anak. So, magkakaisa tayo, mahalan tayo, tulad ng gumawa sa atin ng Diyos. Tayo mo ulit, dapat meron tayo sasabihin ko sa atin. Masabi mo po Ha? O ngayon, hindi mga angel, yung mga tao, may sasabihin tayo, wala pa rin. Tayo, dahil ang lahat yan, dahil ang sabi ng Ama, ang mga anak, simula na ako maglalakbay patungo sa mga taong mga kaluluwa ay nandoon nakakulong sa simbahan. Ang tinanong ko naman, ilan ba sila doon? Libo-libo na sila doon. Ang panahon doon, ngayon lang nangyayari at sila ay iipunin na. Ngayon, buong Pangasinan at lalakahin. Aayusin lahat. Dahil yan lang ang binigay ng mission of vision. Ang lahat yan dapat natin sa gampanan. Sino ba tayo tumanggi? Ang Diyos na mismo ang nag-utos. Siya lang bahala sa atin. Dahil bilang araw, haharap tayo sa Kanya. Siya ang pwedeng maghusga, hindi ang mga tao. Dahil ang mga tao walang alam na panghusay. Bilang araw, huhusihan din siya. Kasi importante, mag-pray lang, patotoo lang, tumahimik lang. At siya sa atin lang ang mga bagay ay dapat bagay para malaman ang totoo o hindi. Amen? Amen. Ano na naman? Ano na naman sasabihin ninyo? Wala na naman. Aha? Sabi ko na lahat. Hindi mo na kayo sinabi ng salita ka. Oo. Sabi nila yung sa'yo. Sabi namin na hintay na muna. Dahil ayaw nyo salita. Hinintay niyo ako nagsalita. Tapos nagsalita na ako, yun na nang sasabihin ninyo. Sunod-sunod lang kasi ako sabi mo, ganyan. Sunod-sunod. Walang hinto-hinto. Siyempre, tulad ng logo natin, ay simbolo, tuloy-tuloy. Bakit kung hinto ka, ay dapat kung hinto, i-perfect mo yan tutuloy bago ka magtanong sa kanila. Kung anong tanong-tong. Tuloy-tuloy na lang kasi pagka mamaya ay ipuso yung tayo, wala. Wala. Tama yun. Tuloy-tuloy. Duktong-duktong. Dahil ang sabi ng Ama, mga anak, ang lahat man, anuman, ang bagay dito sa lupa, para sa lupa. Ang lahat at inundar sa lupa, para sa lupa. Ikaw walang espiritu bumaba, yun lang ang pwedeng dalayin, pati ang gawain mo mabuti. Dahil ang mabuti, pupunta sa kabutihan. Ang masama, pupunta sa kasamaan. So ang lahat tayo dito, gampanan natin, tutungkol natin, kailangan natin at maging mabuti. Kaharap natin, kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pinakamabuti sa lahat. Kung ikaw ang gumagawa na hindi maganda, alam mong patutunguhan ka. Kung hindi maganda, hindi pa rin maganda ang pupuntahan mo. Dahil lahat, pagsamantala lang tayo dito. Dahil ito, ang lupa natin ito, tungtungan natin, may hangganan. Ang tunay, walang hangganan kung ikaw ay kapiling mo na ang Diyos. Okay? Ang baba ko ni parang ni Puro, ni parang ni Kabuti sila. Yeah. Ngayon, kung hindi sila niniwala, ano sa kanila na yun? Yes. Titignan nila yun sa yung gawain namin mabuti kung yung masama. Bago nila sabi, hindi ang maganda naman. Gusto namin ni Baba kami dito para nagtulong ang mga tao. Yes. Yung nga, pinaliwanag ko sa kanila, hindi lahat ang lumuluklok ay masama. Mapalad ng masama, gumagawa sa masama. Pumapatay, nagmumura, at bibigitay niya ang kanilang sarili, dalang katawan, pinapasukan ng masama. Dahil kulang, ang lahat ng mga samang loob, hindi nirelease. Yung naman ang mga bagay ginawa, hindi nirelease. Kailangan nirelease para hindi ka papasabihan ng masamang espiritu. Ngayon, kung pumasok ng masamang espiritu, ngayon, paano na ikaw? Sabi ng Diyos, mga anghel, pasok ka sa kanila,
iligtas mo siya. Ngayon, pagpasok sa iyo, iba na ang iyong kilos, iba na ang iyong gawain. Makakabuti ka na, maganda ng usapan dahil good spirit na ang pumasok. Puso ang lahat yan, may good, may bad. Kung paano natin maliligtas yung good, yung bad, dahil papasok yung good, ngayon magbabago na siya, anyo, magbabago ng ugali, magbabago ng lahat, at ang kanilang gawain, hindi na makakatulong na sa kapwa ng tao. Yung mga masamang espiritu, sisigaw doon, mumulagat ang mata, magawala, anuman ang bagay na kung nahawakan, tapon doon, tapon dito, halos silang papatay dahil sila ay masama. Kung marang bagay ang mga good, kung papasok sila sa mga tao, may lambing, may mga bagay, magandang asal at magandang mga sinasabi para sa kaligtasan ng katawan. Ang Diyos di tayo pinababayaan. Dapat natin, huwag natin pababayaan sarili natin. Ang Diyos ay nasa inyo. Sabi ng Diyos, ang katawan niya ng akin. Huwag mong siyang pasayan. Huwag mong sayangin. Nandito ka sa lupa, binigay mo. Magsaya ka. Alam mo, gawin mo ang mabuting gawin. Iligtas mo ang iyong kaluluwa. Kailangan dasal, mag-pray lagi kayo sa Kanya dahil siya nagmamatsyag sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede sabihin tayo. Wala na naman. Ano, ano? Parang yung kaso, ang sama, yung kasi kailangan niya ng kapso. Kailangan na siya ng nihuli siya yung mga ibang, gano'n na ba siya pasok sila dito. Pasok nila yung mga tawaparan nila. Gusto nila lang pagpuli. May lagay na sila sa isang lugar. Kasi pagod na din sila, nagtatakbo. Ayaw ko paligid. Wala sila ibang pasukan, wala sila ibang tirahan. Kaya, hindi pa uli na lang sila. Kasi kita nila yung luwa na, ano na lang ako ang titiran, ang magpagpagpag. Kasi ang Diyos kasi, tinatanggap lahat. Basta bumalik ka sa Kanya, tanggapin kayo ng mga. Hindi ka pababayaan ng Ama. Dahil siya naglikha, kailangan niya masaya ka. Depende na sa iyo sa iyong kaisipan kung gusto mong magbago. Nasa iyo ang pasya. Kung magbago ka, gawa ka magandang asa, magandang gawain, dahil ang gusto mo, kapayapaan, katahimikan, kasayahan, ay magbago na habang may panahon ka. Yun ang salita ng Diyos. Dahil spiritual sign sa pag-gusto nilang bago ang Yes. So, ngayon, may bad at good. Marami ang bad at liniligtas ng good. O sabi ng Ama, hindi ka bibitawan ng Diyos basta huwag mo siyang bitawan. Dahil kumapit ka sa Kanya, dahil siya ang gagawa ng paraan. Dahil ang iyong mga problema, alisin mo na. Kapit ka sa Kanya, siya ang bahala sa iyo. Dahil siya ang naglikha, siya rin ang magliligtas sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy. nila po, ano kayo lang Oo. kasi ang bakit na Mabuti pa si Mateo. Si Mateo lang ang sumasagot sa akin. Bakit di kayo sasagot? Di na. Bababa kayo. Mayroon ka rin kasagutan. May tayo katanungan. Para ay masaya tayo. Para malalaman kung dapat nyo. Ang malalaman, gusto nyo malalaman sa atin, pag dagdag tayo ng kaalaman. Tama, hindi. Hindi sila naniwala. Pabayaan mo sa kanila. Basta importante, gawin mo lang ang binigay sa iyo ng kapitulan ng para makaligtasan ng lahat. Iyan ang pagsubok din sa iyo. Dahil sabi ng tawag,
bakit di sila naniniwala? Pabayaan mo sila. Basta sa iyo, ang paniwala mo, iligtas mong sarili mo ang problema. Kasi importante, ginagampanan mo yung katungkulang binigas dito. Ha? Huwag kayong marap. Dahil sabi nila, maraming kasabihan yan, ay mga siraulo yan, ay mga pat, dahil hindi niya alam. Ang siraulo, nagwawala. Ang siraulo, nagbabasag. Ang siraulo, pumapatay. Ang siraulo ay nagbumura. Yun ang siraulo. Kung isang tao ay hindi, walang sinasabi at maganda ang kanilang hangarin at salita nila, huwag nila sabihin siraulo. Ang nagsasabi ng siraulo, sila ang siraulo, hindi ang taong isda nila. Sila, bakit nila dito klasin bago sila magsalita? Dahil ang lahat yan, babalik sa kanila. Dahil ang lahat sa kaburusin, hindi nila alam, dapat huwag sila magsalita. Huwag busga sila kung may pweba sila, kung ano ba nangyari. Kung hindi nila alam, kung sabi siya, nagwawala ba yan? O ano, pinakailaman ka ba yan? O sabi niya wala. Ngayon, ano mga sinasabi? Maganda naman sinasabi. Bakit di natin intindihin? Dahil alam natin maganda ang kanilang gawain. O ngayon kung nagwawala yan, nagbabato yan, at nagmumura yan, yun ang sinaulo. Dahil iba na ang mundo niya, mundo ng mga jabdo na yun. Dahil ang mundo ng Diyos, maganda ang mga asal at salita. Pagkukumbaba, pagmamahal ang daladala niya, kailangan natin, bago maghusga, isusgahan natin muna ang sarili natin kung kayo ba ay tama, tagpusig sa kanya o mali. Kung sabihin mo siya ulo ang tao yan, kung hindi ka husgahan, hindi ka pinigtasan, hindi ka tinuro, ni ano man nilait, bakit mo susgahan? Diyos ka ba? Ang tanong doon, Diyos ka ba? May karapatan ka ba maghusga sa Kanya? Wala kang karapatan, Diyos lang ang pwede maghusga, hindi ikaw. Di mo alam, balang araw, babalik sa iyo ang iyong ginagawa. Lahat ng bagay, kung anuman ang bagay hindi maganda, ay babalik sa kanila. Tanda mo, 100% yan. Doon nila magsisisi. Pagdating ng orasyon, para na sila malalapitan dahil ang ginawa nila, nandoon na, mas may higit pa, mangyayari sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa lang akong pasok ang babae, dahil sila nagsasabi, pero niyayaan mo lang, sabi mo doon ang babae, niyayaan mo lang yan ang sabi nila, basta nagagawa mo, ano yung sisay nila. Sila di pa dito niyaraw, hindi sila din niyaraw ng gano'n, diba? Lalapit sila. Yan na, hindi po ako nakasok ng bahay, kasi po niya ako niya, kailangan ko niya ako, niya wala pa ako. Kaya ko niya ako niya kasok ng buhay, bahay niya ako, isis ko niya ako isa din. Kaya pero niya ako hindi niya nalala niya po ba. Pabayaan mo sila. Basta gampanan mo lang yung ginagawa sa'yo. Basta hindi mo sila tinuro, hindi mo sila sinaktan, hindi mo sila pinagsabihan, pabayaan mo. Ang Diyos na lang bahala sa kanila dahil lahat tayo haharap sa Diyos. Amen? Amen. Also lahat yan, dahil lahat ang gawin natin, wala tayong magpintas sa kanila, wala tayong nagawa sa kanila ng masama. Basta gawin natin lang, basta nakatulong tayo sa kapwa natin, ng mga tao, dahil yung utos sa atin ng Diyos, wala nakakalam, ikaw lang ang Diyos na nakakalam. Lahat tayo, ikaw lang ang Diyos, binaba dito. Lahat kayo ay siyang Diyos lang ang nakakalam, bakit ka nandito? Dahil ang lahat yan, ang dala ng Diyos ay pag-ibig. Kaya po niya niya, minsan ayaw na nila makapasok dito niya kapatid niya kasi ako hindi niya po niya sinabihan niya po niya sa kanya. Kaya kahit po niya lang po niya nila niya pasok po dito niya po niya sabay na po hindi po sila nakaniwala. Niya kaya sila naman niya po. Wala pa po niya huwag po niya wala kasi po niya kabayan po niya huwag po niya sila niya po niya kasi po niya sila po niya kabayan niya. Also, ang lahat ng bagay ito sabihin ko sa inyo, maraming pansubok. Mayroon mo ng sulumbot, asar, yung mga bagay, huwag mo na silang pansinin. Basta ginampanan binigay sa iyo ng Diyos. Kung ano man ang binigay sa iyo, ang naglalakay sa iyo. Ganyan lang, bilang araw, mamumura rin sa isipan nila, sila rin ang lalapit sa iyo. Lalapit sila. Noon ako, unang ko, 2007,
Kasi bata pa magsimula ako. Yung tinutukan ko na 2007, hindi na ako pinakain ng Cookies at saka pinakakbay-lakbay na ako sa dagat, sa bundok. Ang mga tao doon sa akin, dahil kapintero ako, nung nangunguli ako ng isda, at may nalulunod, sinisisi ko. Patapos ngayon, binigay sa akin ang katungkulan, ang siya tingin nila, at ako ay naging sinaulo. Ang tanong ko sa kanila, narinig ko. Ang tanong ko sa, hinusgahan ba kita? Nilait ba kita? Tinuturo ba kita? Bakit ka nag-uusga? Ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang dapat mag-uusig? Tama ba yung ginagawa mo? Nakakasira ba? Sa akala mo sisikat ka, hindi ka sisikat. Dahil isipin mo, sabi ko, isipin mo, wala akong nagpapahirap sa'yo ng salita. Hindi ako nagturo sa'yo, hindi ako naglait sa'yo. Ngayon, ang sasabihin mo, ang sabi niya, sorry po. Kung sinaulo pagsasabihan, kung hindi kayo husgan, hindi ka nilait, masasabi mo sinaulo. O yan, nag-uusig mo, taga-husgan mo, sinong sinaulo sa atin ngayon? Hindi ka pinapansin. At katapos, nangunghusga ka. Ngayon, tanong ko sa inyo, yung nangunghusga pa, hindi niya alam ang kasaysayan, yung tahimik. Sinong sinaulo doon? Yung tahimik, yung tao, na nangihilig sa usig, manghusga. O kasi sino ang sinaulo doon? Yung manghusga, yung tahimik. Yung dapat, ang pando, sinaulo doon, yung nag-usig. Ang tanong doon, alam mo ba ang kasaysayan ko? Alam mo ba ang pinagsimulan ko? Bakit mo hinusgahan? Sino ka ba? Alam mo ba? Kung alam mo, pwede mo sabihin. Kung hindi mo alam, tumahimik ka na lang. Dahil naghahanap ka lang ng sakit ng ulo. Hindi mo alam ang Diyos ang siyang gaganti sa iyo. Tama, hindi. Gusto ka nung gagawin niyo? Dito lang. Tuwing linggo, gusto dito lang kayo para maayos siya. Oras na alaman nila ito ay dedicated na pumapasok, malalaman nila na kung sino ito. Ngayon, wag muna doon sa dito na. Dahil dito na makikita niya, may live tayo, makikita nila kung anong gawain mo. Tama pa lang ginagawa, makakatulog. Doon sila magpunti-punti at magkukumbaba sa inyo. Dahil mamaya, sila na mismo ang lalapit. Pag niya-ataro dito sila niya-ataas, dito sila bababa. Pag nasa bahay ko sila, wag ko sila apas-apas na. Wala ko sila bas-bas. Hindi kami po aman, pag tawag mo dito po aman, bakit po kami. Pero doon sa bahay ng aman, hindi po kami na. Parang hindi mo Kung ngayon, kung malaman nila ay kayo ay may kapangyarihan na dahil binigay tayo. Kasi kanya-kanya ito binigyan ng gawain ng Diyos. Natatawag din nila kayo. Kanya-kanya tayo binigyan ng katungkulan ng Diyos. Masarap ang buhay kung tayo ay maglilingkod sa Diyos. Hindi tayo maging masama sa kapwa at tumulong tayo sa kapwa. Dahil alam natin may katakutan tayo, may Diyos tayo. Dahil ang lahat yan, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang pangalan, kundi. Sabi ko nila, akala ko yung nakakain niya, kaya dapat kaya sabi ko lang po niya sa iyo ko. Hindi niya wala naman po sila nakakapala niya kung nakakala ko nila. Correct. Nakakala po niya kung nakakatulog. Pulis-ulit lahat yan, sabi niya. Ang lahat yan, sabi na, ang lahat yan, basta doon nyo ang dapat, dito na lang. Kung ano man ang bagay, doon ito muna. Dahil yung araw para nagsimula, ang katawan niyan ay pinahiram sa iyo. Ngayon, kung dito ka na lang papasok dito, hanggang makikilala ka na yung katawan niya, makikilala na ng mga tao, at doon na sila lalaki sa inyo. Niyatagal ko niya ako sila. Pero hindi ko niya basta-basta ko nila niya ako niya para po niya. Kasi ko nila na, hindi ko niya dapat yung gawin ko. Doon. So, ang lahat yan, basta importante, mahalaga kung tayo magtutumba.
Tuloy ang laban. Tuloy ang gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag natin baliwalain. Anong sagot mo? Bakit? Ano? Nang meron sa sabi, May sasabi ka? sabi mo, Sabi ka. Ano? Wala. Nandito, sabi ka mong sasabihin. Yan yung tabi mo. Bakit? Ha? Yung? Siyang bakit? Bakit? Yung? Huwag niyo kan. Baka mamaya ay kapan sa inyo, kawawa din kayo. Dahil yan, pabayaan ninyo kung anong kan. Kung sa inyo mamaya, biglang may pumasok sa inyo hindi maganda, mamakan kayo. Dahil kung ano man ang katanda, dapat suportahan ninyo, huwag niyong lukuin dahil kung kayo ay talagang matino din, para ay kayo ay gumagalan sa kanila, huwag niyong lukuin, kasamahan mo yan. Dahil ang Espiritu, isang magkakampo yan. Totoo. Sabi ko kayo, hindi nasabot-sabot yan. Kaya gano'n lang naman niya. Huwag niyong kanya, basta Espiritu yung pinag-usapan, huwag niyong ano yan. Dahil isipin ninyo, galing kayo ay masamang espiritu lumog sa kanila. Ngayon, ang good spirit na pumasok, ulog-ulogoyin nyo yan, kung nagtampo na yung bantay, baka iba na, baka wala na kayo magawa, baka hindi kayo tatanggapin dito. Dahil hindi na kayo totoo. Gusto nyo yun? Kasi dinala kayo dito, sinamiban sila hindi magandang masamang espiritu, maraming mga inkanto. Ngayon, bumasok ang espiritu tunay at tinulungan sila at nakita niyo gumaling na sila at tapos yung tunay yun at binibiro nyo, linuloko ninyo, magtampo sila, umalis sila, kung iba na pumasok sa kanila, may magawa pa kayo? At isyan, tama hindi. Sino yung ating mulong? Ano? Hindi ka na natawag. Para hindi na siya niya. Hindi kayo tawad kung ano man yung kamali. Sino yung nagtanong sa kanya? Hindi kayo tawad. Hindi ka na hindi ka niya. Lapit ka sa Yung princess ko niya, sabi niya po niya, awag niya po niya, alayan niya. Niya kasi po, hindi ko niya nabagay ni Abiyot ko. Yung may pasok po din niya, nawala po niya, kampo na po niya, kagaya po niya po siya. Nakampo po siya, hindi na. ito, may book sa inyo sa Tulyaw. Nagpaspas ako doon. Ngayon, may tapos nilang ano, tinatawaran nila ako. Lahat ng ice-number, walo sila doon. May pista, kumuha ng nyog, nagpaspas sila. Lahat sila, sinaniba ng Malistin, lumapit sa akin. Ang sabi niya ba, doon tulungan mo, patawad ang ginawa ko sa iyo. Dahil pumasok sa kanila ang mga inkanto doon, lahat. Ngayon, dati hindi sila nag-respeto, ngayon nag-respeto na sila ngayon. Ngayon, natakot na sila dahil sinaniban sila lahat. Yung isa sa kanila, yung nagpaspas, gumatawa, 1 taon, bago sa tumayo nakatayo, pumunta ang siya doon sa akin. Sabi ko, hindi ko pwede gamot, hindi ko kaya gamutin yan. Ang sabi sa tayo, 1 taon niya nakaiga. 1 taon nakaiga. Yun, pag 1 taon yun, lumapit sa akin, pinaspasan ko, doon na siya nakatayo. So, huwag niyong lukuin ang mga espiritu dahil tumutulong sa inyo, ginagampanan sa inyo, kung ano man ang bagay, sila ang nagliligtas sa inyo. Huwag niyong lukuin dahil ang bumabak sila dito para tumulong, huwag natin sila hugahan. Hindi sila bininyo. Sila ay yung anghel at binaba ng Diyos. Maraming. Tulad, tinawanan nila yung bato ko. Ikwento mo. Ang nangyari po yun dito, naggamot siya. Nagkabal para din. Naggamot siya manang hapon. Bali apat sila, ginamot yung 2. Bumalik din yung 2, nakatambay din dyan.
Tumatawa-tawa sila na di namin alam kung bakit. Madaling araw, tumating sila dito. At tanong ko doon, bakit kayo narito? Sabi sa akin, magpapagamot po kami. Sabi ko po, gabi na hindi na kami tumatanggap ng pasyente. Ang sagot ko sa akin, kilala po namin si Ama, dati po namin kasamahan. Yun po yung sinabi ko sa akin. Sabi ko po, kahit dati yung kasamahan si Ama, pag ganito na hindi na po siya tumatanggap ng pasyente. Tapos tinanong ko, ano bang dahilan? Kasi po, ito, ngayon lang namin natagpuan, sabi niya. Nawala daw yung kaisipan, lumakad ako napunta sa malayong lugar. Kaya nung madaling araw na yun, dinala nila rito kagad. At ang tinanong ko po, bakit ano ba nangyari sa kanila? Na nabati dyan sa templo, sabi ko nung babae. Yung sagot ko, natanong ko, yung sagot ko sa kanila, paano nabati dyan sa templo? Mabait naman lahat ng bantay dyan. Baka meron silang ginawang hindi maganda. Yun po yung tanong ko dyan sa babae. Sabi niya, meron po, brother. Ano yung ginawa nila? Yun po yung tanong ko. Sabi niya, tinatanong po nila yung bato ni Ama. Then tinanong nila, bakit nagbibinta ba si Ama ng bato rito? Yun po yung nangyari sa kanila. Kaya yung tumatawa na po yun, nawala po yung kaisipan po yun. Then yung gabi na po yun, hindi po sila tinanggap dito. Sabi po nung babae, balik na lang po kami ng umaga para tigta ko namin ako. Yun po yung sinabi. Kaya lahat po nang nanghusga, yung dumating po sa kanila, hindi maganda na wala po yung kaisipan nila, natutupad sila sa malayong lugar. Yun po yung nangyayari sa mga nanghusga. Alam mo, paano siya gumaling? Huminga ng tawa sa akin. Humingi siya ng tawa, biglang sabi niya, parang may hangin pumasok sa akin. Sabi niya, nawala rin yung bagay na ramdaman ko masakit. Sabi ko, huwag ka mag-isda. Hindi mo alam anong klaseng bato, naghirapan ko yung bato yan. Dahil kahit yung mga bagay na gagalaw dyan, malalaman ko dahil ang bato yan pupusati sa taas. Dahil ang bato yan, ayan ang magliligtas mamaya sa mga taong naniniwala sa kanya. Ang mayari ng bato, sino sa palagay ninyo? Ha? Kailan si Jesus ano? Yun. Pusog di pinihusgahan ng bato yan. Dahil ang bato yan, may yan katungkulan mamaya. Pagdating ng oras, may katungkulan yan. Dahil ang bato yan, hindi ko makikita ko sa daan, hindi ko maiwasan bababa ko tungkol sa bato yan. Dahil sabi ng bato yan, kasama mga ako, bumaba kami, bakit hindi kami punin? Kahit ating gabi, pupunta ko yung lugar doon, pasapit ko dito, masaya na. Kung di ko makuha, ay malungkot ako, magulang isip ko, palaging sinasabing, nandito ako, napakita ako sa inyo, balikan mo ako, punin mo ako, dahil ako lang ang bato ang nakatagan. So, yung lahat tayo dito, ang nagkagalingan, andito lahat, may tubig, ang basbas, may paliwanag, may baston, may bato. Lahat ng bagay ay nandito. Dahil ang lahat, dahil si Jesus mismo ang nag-utos, ilagay, ipunin sito sa loob ng templo. Dahil ang mga anghel ay dito rin ang bababa. Dahil sila ang tutulong sa mga tao. Dahil ang mga tao, dapat, mga kasamahan, suportahan ninyo, huwag niyong lupuin. Ang importante, suportahan ninyo. Bilang hindi nyo sinuportahan, dahil may nangyari sa inyo, 100% pagdating nyo dito, di ko rin kayo suportahan, di ko kayo tatanggapin. Dahil malalaman ko, dahil papaamin ko sa iyo, bakit ito nangyari sa iyo, ano ang iyong ginawa sa kanya. Ngayon, kung di mo sasabihin, walang mangyayari sa iyo, pauwiin kita, dahil di ko kayo kaya gamutin, dahil di mo inamin ang iyong kasalanan. Naalala mo yung pinamin ko? Opo, Ama. Oo. Yung magtitinda po doon Ng isda. Una-una, ginamot ko, di siya makalakad, binubuhat, magano siya. Ngayon, binaspasan ko siya, bigla siya tumayo, lumakad siya. Paglakad niya, bumating din sa kanto, Diyan lang sa may gusto niya kita. natumba siya. Sabi niya, Ama, bumalik. Ngayon, tinanong ko sa kanya, isang tanong, isang sagot. May ginawa ka ay hindi maganda sa mga magulang. Wala po, wala akong magawa. Isipin mo, sabi niya wala akong magawa. Pasok na ako. Ano sabi niya? Umamin pa, umiyak na. Ano sabi niya? Ama, naungupit po ako sa magulang. Sigurado ang lupit, opo, yun ang kasalanan ko. O yan, tumayo ka na dyan. Tumayo, okay na.
Dahil hangin niya ang kanyang kasalanan. Kung hindi niya hanginin, hindi siya gagaling. Iba dito. Dahil dito ang katotohanan itong katibayan natin kung paano natin ililigtas ang bawat isa. Pag patuto ka lang ang Diyos ay totoo. Marami na nangyayari dito. Yung sakit sa puso, may butas sa puso. Kukuha Oh, Kung may puto sa puso ko, bali 22-year-old po yun. 22 years old. Bali, paupiran sana kaso wala silang pera. Kaya dito po sila punta. Kaya nagtiwala. Ginamot po niya po yun. Gumaling siya, dinangsagan naman sa kanya magbago siya. Yun po yung sinabi po niya. Dahil yung magulang niya, kapatid niya, minumura po niya yun. Yung sinabi niya, humingi ka ng tawad sa kanila. Hindi silang tawag. Kaya ginawa po niya yun, humingi ng tawad sa magulang. Gumaling siya, din lumipas ang ilang buwan. Gumaling siya muli, din nagmanas na yung buong katawan niya kapatid. Nagpagmut muli kaya nga. Gamot niya, sinabi ko na naman sa kanya, bakit bumalik na naman ang sakit mo at may git pa? Ay, wag po po. Bumalik ang ugali mo, hindi maganda. Sabi niya, hindi po. Huwag ka mag-aalala, minumura mo yung nanay mo, mga kapatid mo. Kahit kuwan natin, wala akong magawa. Kung hindi mo magpatawad ka, hingi ka ng tawad sa kanila. Kung hindi ka hingi ng tawad, wala akong magawa. Sabi niya po, dahil sila inaasar ako, humingi ng tawad, huwag mo nang bakulitin ang iyong gawain. Alam mo, ginawa niya humingi ng tawad. Isang linggo bumalik, malinis na siya. Sabi nga, Ama, maraming salamat, Ama, nagbago na ako. Kaya hanggang ngayon, yun na po lang po. Yun ang totoo. Dahil ang lahat, ang maraming hindi magawa, magandang gawain, at manghusga, manglait, ay babalik din sa kanila, mas may higit pa darating sa kanila. Basta patotoo ka lang, isipin ng Diyos, suportahan ka ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, anak, basta, pagtanggol mo sarili mo, basta tama ka, ako ay nasa iyo. Kung masama ang ugali mo, nakakasakit ka, para ako na rin nasaktan mo. Para kailangan, para kailangan natin, kung ano man ang bagay ng mga kapatid ang nakakatulong at masaya, suportahan natin sila para masaya ang lahat. Dahil ang marami dito at nagbago sila. Di ba? Maganda ba yung ginagawa ko? Hindi. Ha? Dahil para kapayapaan, katahimikan, hindi ako nagpagaling sa inyo kung hindi sa inyong paniwala ay magbago. Dahil ang lahat yan, ang lahat yan, walang posible sa posible. Kung sa ngayon, ang gawain ko ngayon ay mga espiritu na at kukulit. Walang sinuman kung hindi dito sa taas siya ang maging gabay ko kung paano ko ang mga kaluluwa ipapasok dito sa puso. Sa pangalan ni Jesus, dakilan ang magkaroon. Lahat ng bagay utos nila, ginagampanan ko, ginagawa ko. Sino ba ako matakot dahil kasama ko ng Diyos? Bakit ako ay nirespeto ko dahil siya ang naghilang sa akin? Kung ako sa pangalan ni Jesus, ako ay naglilingkod sa Kanya. Ano naman ang bagay ang gusto niya, susundin ko dahil bilang araw, kapiling ko na siya. Amen? Amen. Also, ang lahat yan, walang posibleng. Kasi tayo, mga ginata na kayo, may pamilya na kayo, gawin nyo na ang tama, alisin nyo na ang mali. Huwag na tayo manghusga, manglait, mansurungkot, wag makasakit. Kung ikaw sinurungkot, masakit din sa'yo. Huwag. Lalaban ka. Parehas. Dahil ang parehas yan, yan ang tulad. Balik ka sa nila. Ayos, hindi na masakit loob. Yung problema, alisin ang problema. Mabuti na. Ang gawain natin dito ay masaya. Walang malungkot. Mati yan. Ha? Na? Tubig. Ako rin? Ano po ang tubig? Ano yan? Baso. Yung baso. Alis na po na. Maraming salamat po lahat. Ha? Huwag tayo sasama. Dito muna kayo. Sila lang
Oo, kasama. Mamaya. Sama na rin kami. Dito ka muna. Ayan. Dito mo tinutulog, maraming kabal-balan, maraming inaamin, maraming mga bagay na yaman ng mga tao dito. Anong tipo dito, sabi ko sa inyo? Ang sa pagkuhanan dito, maraming masinso dito, maraming nagbago dito. At ang hiling nila, inom tayo, tubig, dito tubig sila. Okay, magandang hapon po sa inyo pong lahat mga nanonood. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.